Isang nakakakilabot at nakakatakot na hula. Tatalakayin natin ang mga matinding pahayag ni Jovi Vargas, isang kilalang manghuhula sa Pilipinas. Ayon sa kanya, may mga pangyayaring magpapaigting ng kaguluhan sa politika, lipunan, at mismong kapalaran ng bansa. Kaya huwag na nating patagalin, narito ang 10 na nakakakilabot na hula ni Jovi Vargas para sa Pilipinas. Pang-10, mga artista sa politika. Ayon kay Jovi Vargas, mas marami pang artista ang papasok sa mundo ng politika. Mula sa mga komedyante hanggang sa malalaking pangalan sa showbiz, inaasahang sasabak sila sa eleksyon. Nakakakilabot isipin dahil maaaring maging katawa-tawa ang politika. Pero sa kabilang banda, posibleng lumakas ang kanilang suporta mula sa mga tagahanga. Pang-9, bagong skandal na lalabas. Hindi pa natatapos ang mga issue, may panibagong skandal na ilalantad. Ayon sa kanya, ito ay may kinalaman sa pera. Money-related ulit at posibleng mas malaki pa kaysa sa mga naunang eskandalo. Nakakakilabot dahil ito raw ang magpapabigat lalo sa tiwala ng taumbayan sa pamahalaan. Pang-8, hustisya at investigasyon. Binanggit din ni Vargas na kahit ang pinakamakapangyarihan, kabilang na ang mga kamag-anak ng Pangulo, ay hindi makakaligtas sa investigasyon. Nakakakilabot isipin kung gaano kalalim ang paglilitis na ito, na posibleng magdulot ng pagkakahati-hati sa mga opisyal ng gobyerno mismo. Pang-7, galit ng taong bayan. Habang tumatagal, dumarami raw ang naipong galit ng mga Pilipino. Sabi ni Vargas, may isang babae na lalabas at mangunguna sa isang malaking kilusan laban sa katiwalian at pang-aabuso. Siya raw ang magiging simbolo ng paglaban ng taumbayan. Pang-6, Golden Age of Corruption. Pinangalanan pa mismo ni Vargas ang kasalukuyang panahon bilang Golden Age of Corruption. Napakatindi raw ng mga anomalya na halos lahat ng antas ng gobyerno ay may bahid ng katiwalian. Nakakakilabot isipin na baka ito na ang pinakamadilim na kabanata ng ating kasaysayan. Pang-5, Transition President. Ayon kay Vargas, posibleng hindi matapos ng Pangulo ang kanyang termino. Maaaring magkaroon ng Transition President bago matapos ang kasalukuyang administrasyon. Isa itong nakakakilabot na senaryo dahil magdudulot ito ng kawalan ng katiyakan sa bansa at posibleng kaguluhan sa ekonomiya at politika. Pang-4, mga senador at kongresista. Pinangalanan din ni Vargas ang ilang personalidad na magkakaroon ng malakas na papel. Chis Escudero, magiging malakas ang impluensya. Joel Villanueva, may laban na haharapin. Jinggoy Estrada, babalik sa kontrobersya. Grace Poe, may malinis na imahe pero sasabak sa matinding laban. Vilma Santos at Ralph Recto, may malaking papel sa politika. Bato de la Rosa, haharapin ang kanyang mga sariling issue. Salceda at Romualdez, lalong sisikat sa politika. Nakakakilabot dahil malinaw na mas lalong lalalim ang hidwaan sa loob ng Senado at Kongreso. Pang-8, mga rally at protesta. Magiging mas malakas pa raw ang mga kilos protesta. Hindi lang simpleng pagtitipon, kundi posibleng kasing lakas ng people power ang mangyari. Ayon sa kanya, mas marami pang Pilipino ang lalabas sa lansangan para ipaglaban ang kanilang karapatan laban sa katiwalian. Pang-2, posibilidad ng pagbagsak ng Pangulo direkta niyang sinabi. Kung hindi maayos ng Pangulo ang mga problemang ito, may posibilidad na hindi niya matapos ang kanyang termino. Isang nakakakilabot na hula na nagdadala ng malaking tanong. Handa ba ang Pilipinas sa isang biglaang pagbabago ng liderato? At ating number 1, kapalaran ng Pilipinas. At ito na ang pinaka-nakakatindig balahibo. Ayon kay Jovi, ang hinaharap ng Pilipinas ay alanganin. Kung tuluyan ngang bumagsak ang kasalukuyang pamahalaan, masusubok ang bayan sa gitna ng kaguluhan. Pero may liwanag dahil sa susunod-sunod na mga pangulo, sa ikatlong presidente pa, makikita ang tunay na pagbabago at pag-angat ng bansa. Ibig sabihin mahaba pa ang daan, pero may pag-asa. Ang tanong, kaya ba nating pagdaanan ang lahat ng ito bilang isang nagkakaisang bayan? Tandaan, mangyari man o hindi ang mga hula, lagi nating tandaan na sa Diyos lang tayo magtiwala, hindi sa mga manghuhula. Ang nakakatakot at nakakakilabot na hula ni Mamo Gloria Escoto para sa Pilipinas. Isang nakakakilabot at nakakatakot na hula
ni Mamo Gloria Escoto bago matapos ang taong 22 na kilala bilang isang prophetic witch. Ayon sa kanya, maraming mabibigat na pangyayari ang darating sa bansa mula sa politika, kalikasan, hanggang sa kinabukasan ng ating bayan. Isa-isahin natin ang 10 nakakakilabot na hula ni Mamo Gloria Escoto para sa Pilipinas. Pang-10, walang bunga ang kasalukuyang kaso. Ang mga controversial na kasong iniimbestigahan laban sa ilang malalaking personalidad ay hahantong sa wala. Sa kabila ng pag-uusisa at dami ng dokumentong lumalabas, sa huli raw ay ibabasura rin ang mga ito. Kahit may mga pangalan ng malalaking tao ang madadamay, hindi raw magkakaroon ng hustisya dahil kontrolado ng impluensya at pera ang mga nangyayari. Ang mensahe, hindi lahat ng ingay ay may patutunguhan at marami pa ring kaso ang nagiging usok lamang. Pang-siyam, may katotohanan sa mga paratang. Ngunit hindi ibig sabihin na lahat ay peke. Nakakakilabot dahil ayon kay Mamo, totoo raw ang ilan sa mga paratang na ikinakabit ngayon sa mga opisyal. May mga malalaking halagang pera raw talaga ang kinurakot at nawala. Ang mas nakakatakot pa, hindi lang iisang tao ang sangkot, kundi ilang matataas na personalidad na hanggang ngayon ay nasa pwesto. Ito raw ang dahilan kung bakit mahirap maresolba ang kaso dahil parang lahat ay nagtatakipan ng kasalanan. Pang-8, pagkakulong ng isang mataas na opisyal. Nakakita rin si Mamo sa baraha ng posibleng pagkakakulong ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Nakakagulat daw dahil hindi lamang lokal na korte ang may kinalaman dito, kundi posibleng maging bahagi pa ang mga dayuhang hukuman o international courts. Kung mangyayari ito, magiging malaking dagok sa reputasyon ng bansa. Magbubukas ito ng tanong, hanggang saan kayang ipagtanggol ng mga nasa kapangyarihan ang kanilang sarili laban sa batas? Pang-7, pagkawala ng yaman ng Pilipinas. Isa sa pinakamalungkot na hula ni Mamo ay ang patuloy na pagkawala ng yaman ng Pilipinas. Marami na raw ang nawala at baka dumating ang panahon na magigising na lang tayo na hindi na atin ang sariling bansa. Ayon sa kanya, hindi ito laging dumadaan sa mata ng publiko. Maraming ari-arian at likas yaman ang tahimik na naibebenta o naipapasa kamay ng mga banyaga. Nakakakilabot isipin na habang abala ang mga tao sa pang-araw-araw na problema, unti-unti namang nauubos ang kayamanan ng bayan. Pang-6, sunod-sunod na bagyo at malalaking baha. Isa pang hula ay ang serye ng matitinding bagyo bago matapos ang taong 2025. Lalo raw apektado ang Northern at Central Luzon kung saan makakaranas ng malalakas na ulan at pagbaha. Nakakakilabot dahil wala raw makakatakas dito mayaman man o mahirap. Ang mga taniman ay masisira, mga tahanan ay liliparin, at maraming pamilya ang maiiwan sa evacuation centers. Ayon kay Mamo, ito ay paalala na ang kalikasan ay hindi matitinag ng kapangyarihan o pera. Pang-5, pagsabog ng isang bulkan. Nagbabala rin siya tungkol sa muling pagsabog ng isang bulkan. Hindi raw ito ang Taal, kundi isang bulkan na muling gigising matapos ang mahabang panahon ng pananahimik. Bagamat wala raw inaasahang malaking bilang ng namamatay, mananatiling delikado at magdudulot ng takot at pinsala sa kabuhayan ng mga taong nakatira malapit dito. Nakakakilabot isipin na kahit gaano kahanda ang tao, hindi pa rin kayang pigilan ang galit ng kalikasan. Pang-4, isang malakas na lindol na nagkatotoo. Ito ang pinaka nakakakilabot sa lahat dahil tumama na ang kanyang hula. Matagal nang sinabi ni Mamo na bago matapos ang taon, isang malakas na lindol ang yayanig sa Visayas. At nitong nakaraang linggo, nangyari nga ito. Isang napakalakas na lindol ang nagdulot ng pagbagsak ng mga gusali, pagkasira ng infrastruktura, at matinding takot sa buong rehiyon lalo na sa Cebu. Maraming tao ang natabunan sa gumuhong gusali, ang iba na may naiwanang stranded, at halos buong komunidad ang nawasak. Nakakakilabot isipin na hindi ito basta haka-haka, kundi isa sa mga hula na tunay na nagkatotoo. Ayon kay Mamo, paalala raw ito na patuloy pang susubukin ng kalikasan ng Pilipinas at mas mabigat pang hamon ang maaaring dumating. Pang-8, pagpapatuloy ng kahirapan at problema. Sa kabila ng lahat, hindi pa raw matatapos ang paghihirap ng mga Pilipino. Hanggang matapos ang taong 2025, mananatiling mabigat ang problema ng bansa mula sa ekonomiya, trabaho, hanggang sa seguridad. Mararamdaman daw ng mga tao na sila'y nililinlang at pinapabayaan ng mga nasa itaas. Nakakakilabot dahil tila paulit-ulit lang ang kasaysayan.
At parang wala talagang malinaw na solusyon na ibinibigay. Pangalawa, pag-angat ng bagong pinuno. Ngunit sa gitna ng lahat ng dilim, may liwanag na nakikita si Mamo. Ayon sa kanya, isang batang leader ang uupo sa Malacanang at siya ang magdadala ng tunay na pagbabago. Binanggit niya ang pangalang Vico Soto na nakikita niyang magiging Pangulo ng Pilipinas balang araw. Ayon kay Mamo, sa ilalim ng kanyang pamumuno ay posibleng magkaroon ng bagong direksyon at mas tapat na pamamahala ang bansa. At ang ating number 1, masaganang kinabukasan ng Pilipinas. At sa pinakadulo ng kanyang mga hula, ibinahagi ni Mamo ang pinakamagandang pangitain. Darating daw ang panahon kung kailan ang Pilipinas ay magiging masagana at payapa. Hindi man agad mangyari ito at baka hindi lahat sa atin ay umabot, ngunit ang mga anak at apo ng susunod na henerasyon ay makakaranas ng kaunlaran at katahimikan. Magandang isipin na sa gitna ng lahat ng kasalukuyang problema, may nakahandang mas maliwanag na bukas para sa ating bayan. Ano sa palagay mo? Mangyayari kaya ang mga hula na ito o isa lamang itong kwentong bunga ng malikot na imahinasyon? Ikomento mo ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Maraming salamat at God bless.